Hello guys! Madami ang nagre-request sa inyo ng a day in the life as a bigasan business owner. Kaya in this video guys, ipapakita namin sa inyo yung usual na ginagawa namin as a bigasan business owner. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Tara na! Kakabukas ko nga lang pala ng tindahan guys at swerte nakabuhay na mano agad tayo. May ipayo ko pala sa inyo guys, lagi nyong uunahan ng ngiti ang mga customers nyo para good vibes agad at posibleng bumili pa sila sa inyo. Ganun ang lagi naming ginagawa at hindi sa pagmamayabang, madami na kaming naging customer dahil doon. Kailangan nyo kasing mag-build ng rapport sa customer nyo, kumbaga magkapalagayan kayo ng loob para maging suki nyo na sila. Local po, commercial din to. Baba ko lang tayo. $55 pa. $55. Okay. Salamat po. Kapag wala masyadong bumibili guys, nagpapalis lang ako dito ng mga bigas para maganda yung patas. Yan, ganyan. Para makinis, tsaka mataas, patas na taas yung bigas natin. Kitang-kita sa labas. Yan. May araw talaga na ganito guys. Minsan malakas, minsan wala masyadong benta. Kaya pag malakas yung benta nyo guys, yun yung chance nyo para mag-ipon ng pambuffer nyo sa mga araw na hindi malakas yung benta natin. Tapos kapag mga ganitong panahon guys, yun na rin yung chance natin para makapag-fix ng tindahan natin, makapaglinis, ganun. At hindi kami masyadong nag-stock ng bigas ngayon guys kasi sobrang mahal talaga ng presyo ngayon. Paano pag biglang bumaba? So may iwan yung stocks namin. So moderate lang yung alam namin na kaya namin ubusin ng isang linggo. Kahit yung iba namin sinusupply na tindahan guys, ganun din yung ginagawa nila. Moderate lang yung pagkuha nila ng bigas kasi pag biglang bumagsak yung presyo ng bigas guys, may iwan yung stock sa tindahan. Mahirap ihabol sa presyo. Sobrang laki talaga ng tinaas ng bigas guys. Imagine noon may makukuha tayo na 900 pesos. Ngayon yung pinakamababa guys nasa around 1,280 na. So ang laki talaga nung gap nung previous or nung mga kuha natin ng bigas noon. Kaya ngayon guys, sobrang taas ng mga presyo per kilo. Dahil nga doon sa sobrang laki ng itinaas ng presyo ng bigas, napilitan din kayong magtaas ng presyo per kilo. Po. Okay po. Mas madali din. Madali, no? Thank you po. Tingnan pa. Ano pinang yung wala yun? Alay. Thank you po. Maulan na naman guys, siguro kaya mataas yung presyo ng bigas natin dahil ganyan nga yung panahon, pangit, madalas umuulan, nahihirapan silang magbilad ng palay. And kapag ganitong maulan pala guys, ayan, nagko-cover muna kami para hindi mabasa yung mga bigas natin. And yung iba palang pwesto guys, yung isa naming pwesto guys, may tolda yon. So ibababa namin yung tolda kapag ganyang umuulan. Kasi yung ampias nung ulan, naabot yung bigas natin.
Pangit kasi pag nabasa yung bigas, guys. Pag nabasa yung bigas, nagdidikit-dikit. Tapos mamamaho siya, guys. And ayaw naman nating mangyari yon. Nagmo-molds siya. Lalo yung mga nakasako natin sa harapan na na bigas, yun yung prone sa molds, guys. Kaya iwasan natin yung mababasa sila ng ulan, yung merong moisture. Kaya hanggat maaari, guys, lagi natin i-check yung mga bigas natin. Kasi na-experience namin yan, guys, yung hindi namin na-check yung nasa harapan. Akala namin hindi siya naabot ng ulan or naampiyasan ng ulan. So, hinayaan lang namin hanggang sa nung nagsasalok na kami ng bigas kasi may bumili, ayun, nakita namin na puro molds na yung ilalim. Tapos, nagdidikit-dikit yung mga bigas. Pasensya na kayo, konti lang yung napakita namin mga bumibili kasi sobrang tumal talaga ngayon ng bigas, guys, dahil sobrang mahal ng presyo. At kung may mga katanungan pa kayo about bigas and business, feel free to comment below, guys. And we will do our best para masagot lahat ng inquiries nyo. At sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!